Magandang gabi po sa lahat. This is 19th hour prayer time. Ang ating topic sa gabing ito ay pinamagatan ko ay He shall direct thy path. At ang ating teksto sa Proverbs 3 verse 5 and 6. Sabi nga dito sa Tagalog, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. In English, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Sabi nga ng Panginoon, He shall direct the path. Sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano, ano ang layunin natin bilang mananampalataya? Ang ipahayag ang kanyang salita at nawa makita rin po sa ating mga buhay ito. Hindi lang sa pagpapahayag ng kanyang salita, bagkus makita rin po sa ating pamumuhay bilang isang mga Kristiyano. Kagaya na lamang sa buhay ni Noah, buhay ni Abraham, sa buhay ni Moises. Ano ang kanilang mga layunin sa kanilang mga buhay, kundi ang sundin ang pinag-uutos ng Panginoon. Na kahit may mga pagsubok, kailangang ipagkatiwala lahat sa ating Panginoon. Kasi kung wala ang Panginoon sa atin, wala rin tayo. Ganon din po sa buhay nila Noah, binigyan siya ng direksyon ng ating Panginoon at layunin na gawin ang ark. Ganon din po kay Abraham. Binigyan siya ng tungkulin na siya father of a great nation. At nagkaroon pa sila ng anak ni Sarah na si Isaac. At ito po ay inialay ni Abraham sa ating Diyos, ang kanyang nag-iisang anak. Ganon din po kay Moises. Sabi ni Moises, hindi ako marunong magsalita. But still, ang God nandun sa kanya upang tulungan siya, turuan siya kung ano ang dapat niyang gawin para iligtas ang mga Israelita sa Ehipto. Yun po ang layunin ng kanilang mga buhay. Ganon din po sa atin sa mga panahon ngayon. Ano ang layunin natin? Ipahayag ang kanyang salita. Through salvation. Na alam natin sa panahon ngayong pandemic, ang ating mga kababayan, kailangan nila makilala ang ating Diyos. Kasi kung wala ang ating Diyos sa kanilang buhay, kawawa naman. Kaya nawa, ito po ay ating magawa to share the Word of God. In verse 5, trust in the Lord with all thy heart. Sometimes,
sa mga trials natin sa buhay, it's hard to trust in God. Lalo-lalo na po sa mga pagsubok. Yung sickness, financial, tapos yung trabaho natin, mawalan tayo ng trabaho, nandun na yung pag-aalala natin. Wala tayong pera, nandun na yung pag-aalala natin. Nagkakaroon tayo ng worries sa ating mga buhay na hindi naman natin kaya kung ano dapat natin gawin. Kaya nga bilang isang mananampalataya, ang lahat na itong pagsubok, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Kasi kung sa ating sarili, hindi natin kaya. At ito lamang ay isang mga tahakin sa ating buhay kung paano tayo mamuhay at magtiwala sa ating Panginoon. Sabi nga sa Job 13:15, isang example dito kay Job, hindi ako matatakot kung ako man ay patayin. Mahirap lamang sa kanya. Ito'y sa aking usapin. Sa kanyang buhay, andun na yung paghihirap. Lahat-lahat na. Bagkus na naig pa rin ang pagtitiwala niya at pananampalataya niya sa ating Panginoon. Binigyan siya ng promise ng Panginoon. Dito sa Revelation 2:10, huwag mong katatakutan ang mga pag-uusig na malapit mo ng daraanan. Ipabibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang isang pagsubok, pagtitiis kayo sa loob ng 10 araw, manatili kang matapat hanggang kamatayan at ipagkakaloob sa iyo ang korona ng buhay. So sa ating buhay bilang isang mga Kristiyano, anumang pagsubok na ating nararanasan ngayon, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Kasi talagang daranasin natin yung pagsubok, pagtitiis. And this is all a part ng ating buhay bilang mananampalataya. Kaya dapat ipagkatiwala natin lahat ng ito sa ating Panginoon. Huwag tayong mabalisa. Basta ang ating puso nasa ating Panginoon, and everything will be fine. We trust Him unto death, knowing His great and precious promise. Di ba kahit na sa kamatayan, ipagkakatiwala natin sa Kanya. Kasi yung promise ng Panginoon, nandun, through eternity. Kasama natin ang Panginoon at the end. Kaya huwag tayong mabalisa. Sabi nga sa 2 Peter chapter 1 verse 4, sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at halagang pangako upang iwas kayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan. Ito ay upang makabahagi tayo sa kanyang utos. Ano bang pinag-uutos ng ating Panginoon? Iwasan natin yung mga sanlibutan na gawain. At tayo po'y mag-focus sa Kanya, gawain.
i-focus natin ang ating mga sarili sa gawain ng ating Panginoon. Hindi pang sanlibutan. Kasi wala tayong mapapala sa sanlibutan. Kaysa mga pagsubok na nararanasan natin, pagkatiwala natin lahat sa Panginoon. Number 2, lean not unto your own understanding. Minsan, nagdidesisyon tayo na pansarili natin. Desisyon na, okay lang. But at the end, kung mag-fail tayo, sinong sinisisi natin? Ang ating Panginoon. Lord, bakit naman ito nangyari sa akin? Bakit nagkaganito ako? Yun ang mahirap sa atin. Kasi minsan, sarili lang natin ang iniisip natin. Bagkus, sabi nga sa Proverbs 14 verse 12, magdaang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Ito po yung sa ating mga paninindigan o paniniwala lang. Sa sarili nating kaisipan, doon lang tayo nananangan. Kaya minsan pag magkaroon ng problema, sisisihin ang Panginoon. Sa Jeremiah 10:23, nalalaman ko po, Yahweh, na walang taong may hawak ng sarili niyang buhay at walang makakatiyak ng kanyang sasapitin. Kung hindi natin sa mga desisyon natin, kung wala ang ating Panginoon, hindi natin alam, hindi tayo nakakatiyak kung anong sasapitin natin. Kasi sariling pananangan. Kaya dapat kailangang ipanalangin natin una ang lahat ng ating mga decision making, mga plano sa buhay. Nabigyan tayo ng wisdom ng Panginoon na ito ba'y kalugod-lugod sa Kanya? Ito ba'y kalooban niya para sa atin? Kasi minsan, okay lang itong mga plano ko. Pero at the end, kung mag-fail, meron nandun yung pagsisisi. Kaya nga hindi tayo manangan sa ating sariling karunungan, kundi ipanalangin natin na bigyan tayo ng wisdom ng ating Panginoon sa ating mga plano sa buhay o mga decision making. Sa number 3, in all their way, acknowledge Him. Sa lahat ng inyong gawain, siya'y alalahanin. Example na lang kay Moises. Sa Numbers 12:3. Si Moises naman ay isang taong mapagpakumbaba, higit kanino man mabuhay sa ibabaw ng lupa. So sinunod niya yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon na iligtas ang mga Israelita sa Ehipto sa kanila para doon sa promised land na pinagkaloob ng Panginoon para sa mga Israelita. Sa katigasan ng kanilang mga ulo o mga andun yung pasaway, but andun pa rin yung kanilang pagtugon sa promise ng Panginoon na pinagkaloob sa kanila. Sabi nga sa Matthew 11 verse 23, lumapit kayo sa akin, kayong lahat
na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So, ilapit natin lahat sa ating Panginoon. Kaya siya ang gagawa ng way to acknowledge Him, ang kanyang presensya. Minsan, yung way natin ang nasusunod. Kaya pagkatiwala natin sa ating Diyos, ang ating mga sa ating buhay bilang isang Kristiyano, isang mananampalataya. Sa araw-araw natin, paggising natin sa umaga, ito na po pinapanalangin natin na bigyan tayo ng lakas, bigyan tayo ng good health lagi. At yung paggising natin sa umaga, isang pasasalamat sa Panginoon. To acknowledge Him sa araw-araw natin buhay, ang presensya niya. Sabi nga sa Matthew 28:20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Diba ang sarap ng promises ng God? Tayo lamang po ay sumunod sa kanyang layunin. Sumunod. At tinuturuan tayo ng ating Panginoon kung paano sumunod sa kanyang layunin na pinapagawa niya sa atin. Minsan, di man tayo nakakasunod, pero nandun yung conviction sa ating puso na hindi natin sinunod ang kanyang kalooban. Sabi niya, samahan niya tayo hanggang sa katapusan ng panahon. Di ba ang sarap? Number 4, and He shall direct thy path, upang ikaw patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ano ba mga tahakin natin sa buhay? Binibigyan tayo ng direksyon ng ating Panginoon. Umpisa pa lang nung ating tanggapin ang ating Diyos bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Nandun na yung Holy Spirit sa atin. So, dapat alam na natin yung mali at saka tama. At yung mga ginagawa natin, ito ba po ay kalugod-lugod sa Kanya o hindi kalugod-lugod? Nandun na yung conviction sa atin. Sabi nga sa 2 Timothy 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasyahan ng Diyos at pakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian at pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsaway para sa matuwid. Nandun, minsan mayroon conviction sa ating mga puso. Yung tama, minsan nasasaway natin. Minsan pag nalihis tayo, mapupunta tayo sa masama. So dapat nandun yung pagko-correct sa atin, dapat tanggapin natin yon kung ito'y nakakabuti naman para sa atin bilang isang mananampalataya. Sabi nga sa John 12:48, may ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita
Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Oh. Ang pinahayag ng Panginoon, ang kaligtasan, dapat doon tayo magtiwala. At hanggang the end ng ating buhay, kasama natin ang ating Panginoon through eternity. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. Anong itinuturo ng Panginoon sa atin bilang mananampalataya? Ang ating tungkulin bilang pagsunod sa ating Diyos. Dapat maging tapat tayo at ipagkatiwala natin ang lahat. At ipagkakaloob niya sa atin ang kanyang pangako na hanggang sa huli nating hininga, nasa Panginoon pa rin tayo. Amen? Sa ating conclusion, the only thing we will do is to follow God. Prayer, to give us wisdom and strength, and deeper sa pagbabasa, pagsasaliksik ng kanyang salita, o sa ating pang-araw-araw na pagbabasa ng kanyang salita. Nalalo pa nating makilala ang ating Panginoon at ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya. Kasi siya ang tunay na Diyos ng ating sandigan. Tapat sa ating buhay. Amen. Salamat po.